Hi guys! Welcome back to my vlog. So, eto na nga, gagawin natin to ng 30 minutes, dapat before bed. At maglaan talaga tayo ng oras para magawa yung mga routine na to para sure at makakatulong sa fertility natin. Oras kayo natutulog, guys? Baka naman natutulog kayo mga 12 or 1 a.m., 2 a.m. na, pero 7 to 8 hours yung tulog nyo. Mali pa rin yun, guys. So, dapat matulog tayo sa tamang oras. So, meron talagang tamang oras ng pagtulog. Bakit? So, tatalakayin din natin sa video na to kung bakit. Okay, halimbawa, baka ang pagtulog nyo, guys, ay 12 a.m. Okay pa rin yun. Okay naman 1 a.m. na or 2 a.m. na, pero gigising kayo mga 10 or 11 o'clock na in the morning, pangit pa rin yung guys kasi puyat pa rin kayo. Kahit kompleto nyo yung 7 to 8 hours na tulog, puyat pa rin kayo eh. So, alam nyo ba guys na meron talagang oras ng pagtulog? Alam nyo na ang ideal na oras ng pagtulog ay start ng 10 p.m. Between 10 p.m. hanggang 4 a.m. ng umaga, dito ang ideal talaga at magandang pagtulog. Kasi guys, dito sa oras na to, dito magbi-build up yung mga cells natin sa katawan. Dito sa oras na to, magbi-build up yung mga hormones natin sa katawan. So, kaya yung mga beauty queens, tapos yung mga beauty models, 'di ba? Isa talaga sa tips nila na dapat matulog sa tamang oras, 'di ba? So, yun nga kasi ito talaga yung ideal na time na dun magbi-build up yung mga hormones natin, yung mga cells natin sa katawan at magbo-boost yung immunity natin between dito sa 10 p.m. hanggang 4:30 a.m. ng umaga. At may mga nagtatanong pala guys, yung mga sa call center daw. At tungkol sa ovulation din nila kung paano mag-track ng ovulation gamit yung BBT, yung basal body temperature. Paano kung paggising sa umaga, ang gising nila is evening, ganun. Sorry to say guys, kasi iba talaga yung tulog sa gabi at umaga kasi. At yun talaga, hindi talaga natin pwedeng pagpalit yung gabi tsaka yung umaga. So, sorry to say, it affects talaga yung build up ng hormones natin, build up ng mga cells natin sa katawan kung hindi tamang oras yung pagtulog natin. Pero, nasagot ko na rin yung question ng isang viewer natin kung paano nga daw mag-track ng BBT, yung body basal temperature, kung evening naman sila magigising kasi nga sa call center sila, so umaga yung tulog nila. O ganun pa rin, paggising nyo, dun nyo rin i-check yung temperature nyo kung magta-track kayo ng ovulation nyo. Okay, so ang dapat natin gawin, pagpatak ng 11 p.m. o kung kaya natin 10 p.m. or 10:30 p.m., di ba? Dapat matulog na tayo. Kasi kami din ng husband ko noon nung nagtitisi talaga kami. Bukod sa diet and exercise, nag-observe talaga kami ng oras ng pagtulog. Pagpatak na ng 10:30 p.m., talagang nagre-ready na kami. And then, pag eksaktong 11 p.m. na, papatayin na namin yung ilaw. Yun, pagpatak ng 11 p.m., wala ng cellphone, wala ng ilaw, shutdown na talaga. So, dapat disiplinahan din talaga natin yung sarili natin, guys. So, eto, before tayo matulog, sige, dapat idisiplina natin yung sarili natin na matulog sa tamang oras, okay? So, isa na yan. But, before tayo matulog, guys, maglaan tayo ng 30 minutes at gagawin natin yung mga steps na to na napaka-importante. At sure talaga na makakatulong sa fertility natin, to boost our fertility, at yung souls natin and mind natin mare-relax din. Kasi pag na-stress din tayo, di ba guys, lagi kong sinasabi na pag stress tayo, yung mga hormones natin, o kaya yung mga glands natin, nagpo-produce sila ng more na stress hormone, more than yung mga fertility hormones natin. So, at least before tayo matulog, makapag-relax tayo, ma-relax yung mind and soul natin, gaganda pa yung tulog natin, at yun, magbuboost yung fertility natin. Okay, before ng 30 minutes na to guys, iihi muna tayo.
Kasi after ng 30 minutes na to, diretso tulog na tayo, okay? So, yun, before ng 30 minutes na to, yung mga steps na to, umihi muna tayo. And then, gagawin na natin ang number 1, 10 minutes na yoga. So, ang yoga guys, tutulungan niya tayong mag-relax, and yung body and souls natin and mind natin, makakapag-relax tayo kapag mag-yoga tayo. So, ililink ko lahat yung mga yoga at mga fertility massage dito sa description box. At yun yung panoorin nyo at gagawin nyo. Okay, 10 minutes yoga, yun yung number 1 na gagawin natin. Okay, next step number 2 is 10 minutes castor oil hot pack. So, i-prepare nyo na rin muna yung mga gagamitin nyo sa pag-castor oil hot pack. Kasi ang castor oil hot pack, guys, makakatulong yun sa mga fibroids, yung mga cysts natin, ng mga myoma natin, at i-increase din niya yung blood flow natin sa gynae part natin. Madami talaga ang benefits ng castor oil sa fertility natin, lalong-lalo sa gynae part natin. Gagawin natin to 10 minutes lang. But take note guys ang paggamit ng castor oil hindi pwede sa menstruation period natin at ovulation period natin. Halimbawa, kung nag-mens na tayo, 3 days after ng menstruation natin, gagawin natin every other day o kaya every 3 days and then stop natin. During ovulation, stop din. And then during 2 weeks wait, stop din. Pero pag nag-mens na tayo ulit and then after 3 days ng menstruation natin, continue na ulit. So yun, a cycle lang siya, every cycle. Okay, number 3, step 3 is 5 minutes fertility massage. So, gawin nyo rin yung mga tinuro kong technique. So, kung hindi nyo pa napapanood ngayong mga videos ko ng mga castor hot pack, yoga, and fertility massage, ililink ko lahat dito sa description box at papanoorin nyo po isa-isa. Okay, last steps at 5 minutes din. Final 5 minutes natin is meditation. Ang meditation na to guys, nakakapag-relax din ng mind and soul natin. Napakasarap ng feelings talaga guys pagkatapos natin ng 30 minutes na to. And then, diretso tulog na rin. Sasarap pa yung tulog natin, gaganda ang tulog natin. And take note guys kapag nag-ovulate kayo sa mga araw na to, kaya sa during fertile days nyo, i-accept nyo yung castor oil hot pack at fertility massage, okay? Tatanggalin nyo lang yung step 2 and 3 with is castor oil hot pack and fertility massage. And then, gawin nyo na lang yung slight yoga, 15 minutes, and then 15 minutes meditation. And then, of course, pag fertile days nyo, kaya ovulation nyo, huwag nyo naman kalimutang mag-do, okay? So, track your ovulation, use OPK as necessary para matimingan talaga yung 24 hours ovulation na yan. At dun tayo mag-do. At yun, after ng 2 steps, which is yung slight yoga and then yung meditation sa fertile days nyo o kaya ovulation nyo, dun kayo mag-do. And then, of course, after do, tulog na agad, di ba? And yun, pero pag sa regular days, gawin lahat ang 4 steps na to sa 30 minutes. So yun lang, at kung magawa nyo ang 30 minutes routine na to sa regular days nyo, sure talaga na mai-improve yung mga fertility hormones nyo, mai-improve yung mga gynae part natin, mai-increase yung mga blood flow natin sa gynae part natin, and sure, mabilis na talaga yan na mabubuntis tayo nyan. Questions na naman kung kapag PCOS o kaya endometriosis o kaya yung mga may mga cyst at myoma, dapat ba gawin ang mga to? So, yes, pwedeng gawin ang mga to, guys. And you need it. You need these ones. Kailangan nyo talaga. Kasi nga, as I mentioned na yung mga benefits nila. Yun, maglaan kayo ng at least 30 minutes. Hindi lang yung mga fertility hormones natin, yung mga gynae part natin ang magbenepisyo ng mga to. Overall, yung immune system natin, yung mind and soul natin, marerelax yan at magbuboost lahat yan. So yun lang guys, at pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, please subscribe and click the bell button. Click all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. You can also like and follow my FB page, Ready to Preggy. You can chat me here privately. And guys, please, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa second channel ko, Shelly Vlogs, please subscribe din guys. I'm doing daily vlogs po dito. And kung gusto nyo rin pong magpa-shoutout, dito na rin po sa personal vlog ko dito sa second channel ko.
Thank you so much for watching. Bye-bye and God bless.